Noong Abril 4, 1912, ang RMS Titanic ay lumubog matapos banggain ng isang iceberg sa gitna ng North Atlantic Ocean. Ang barkong ito, na tinaguriang hindi kayang palubugin, ay naglayag sa kanyang unang biyahe mula Southampton, England, patungong New York City, USA. Ngunit sa kasama ang palad, ang paglalakbay na ito ay nauwi sa trahedya. Higit 1,500 ang nasawi sa isa sa pinakakilalang trahedya sa kasaysayan ng mundo. Ang mga biktima ay nagmula sa iba't ibang antas ng lipunan, mula sa mga mayayamang pasahero hanggang sa mga crew na naglilingkod sa barko. Mahigit 100 taon na ang lumipas. Pero bakit hindi pa rin ito maaring iyahon? Maraming nagtatanong kung bakit hindi natin mayahon ang Titanic mula sa kailaliman ng karagatan. Ang sagot ay hindi simpleng technical na usapin lamang. Una, kalaliman ng karagatan. Ang Titanic ay nasa lalim na halos 3,800 meters o 12,500 feet. Ang ganitong kalaliman ay nagdudulot ng napakalaking hamon sa sinumang magtatangkang iyahon ito. Para itong nakabaon sa ilalim ng 3 Eiffel Tower na nakapatong sa isa't isa. Isipin mo na lang ang hirap ng pag-ahon sa isang bagay na nasa ganitong kalalim na bahagi ng karagatan. Ang ganitong lalim ay may napakalakas na presyo ng tubig, kayang durugin ang karamihan sa mga submarino kung hindi ito special na ginawa. Ang teknolohiya na kinakailangan upang mayahon ang Titanic ay napakamahal at komplikado. Pangalawa, kalagayan ng barko. Ang Titanic ay unti-unting kinakain ng isang klase ng bacteria, Halomonas titanicae, tinatawag na iron-eating bacteria. Ang mga bakterya na ito ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng mga bakal na bahagi ng barko. Kahit gusto natin itong buuin muli, halos maglaho na ito dahil sa kalikasan. Ang mga bahagi ng barko ay nagiging marupok at madaling masira sa paglipas ng panahon. Pangatlo, paggalang sa mga yumao. Ang lugar kung saan lumubog ang Titanic ay tinuturing ngayon bilang isang underwater graveyard. Maraming pamilya ng mga biktima ang naniniwala na ang barko ay dapat manatili sa kanyang resting place bilang paggalang sa mga yumao. Kaya't ayon sa mga international agreements, ang pag-ahon dito ay hindi lang mahirap, kundi hindi na rin ethical. Ang mga kasunduan ay naglalayong protektahan ang wreck site at ang mga alaala ng mga nasawi. Taong 1997, isinapelikula ang kwento ng Titanic sa direksyon ni James Cameron. Ang pelikula ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Hollywood. Nagbigay ito ng bagong buhay sa kwento ng Titanic at nagdala ng kamalayan sa mga bagong henerasyon. Nakakuha ng 11 Academy Awards at kinita ng mahigit $2.2 billion. Pero alam mo ba, ang paggawa ng pelikula ay hindi lamang tungkol sa kita. Bago gawin ang pelikula, bumisita mismo si James Cameron sa wreck site gamit ang deep-sea submersibles. Gusto niyang makita ang tunay na kalagayan ng barko upang mas mailarawan ito ng tama sa pelikula. Gusto niyang maging makatotohanan ang bawat detalye, mula sa disenyo ng barko, kasuotan, hanggang sa eksena ng paglubog. Ang kanyang dedikasyon sa detalye ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa trahedya. Kaya ang pelikula ay hindi lang drama ng pag-ibig, ito ay isang cinematic tribute sa tunay na trahedya. Ang bawat eksena ay naglalayong ipakita ang sakripisyo at tapang ng mga taong sakay ng Titanic. Nadiskubre ang wreck site noong 1985 ng oceanographer na si Robert Ballard. May mga artifact na iniyahon at ipinapakita ngayon sa mga museo sa USA at Europe. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa buhay sa barko bago ito lumubog. Ayon sa mga eksperto, maaring tuluyang maglaho ang wreck site sa taong 20s and 30s. Ang patuloy na pagkasira ng barko ay isang paalala ng mabilis na paglipas ng panahon. Ang Titanic ay hindi lang isang barko, isa itong simbolo ng pag-asa, kabiguan at pag-ibig. At paalala na kahit ang pinakamatibay na likha ng tao ay may hangganan sa harap ng kalikasan. Ang Titanic ay isang paalala na ang kalikasan ay may kapangyarihang lampasan ang kahit anong teknolohiya o inobasyon ng tao. Ang trahedya nito ay nagtuturo sa atin ng mga aral tungkol sa kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan. At marahil, mas nararapat na hayaang manahimik na ito sa ilalim ng dagat bilang alaala ng libu-libong kaluluwang hindi na muling nasilayan. Ang kanilang kwento ay patuloy na magbibigay inspirasyon at aral sa mga susunod na henerasyon.